Noong mga nakaraang taon, naging sentro ng usapin sa politika ng Pilipinas ang dalawang prominenteng pangalan, Bongbong Marcos Jr. at Rodrigo Duterte. Pareho silang nagmula sa makapangyarihang pamilya. Kapwa naging bahagi ng pinakamataas na liderato ng bansa at parehong may malakas na taga-suporta. Ngunit paano nga ba nagkaiba at nagkabanggaan ang kanilang mga pananaw, estilo ng pamumuno at pananaw para sa bansa? Simulan natin sa pagkakakilanlan ng bawat isa. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na namuno sa bansa ng mahigit 2 dekada. Lumaki siya sa gitna ng kapangyarihan at kontrobersya, dala ang bigat ng apelyidong Marcos. Sa kabilang banda, si Rodrigo Duterte ay nagmula sa Davao City, isang abogadong naging mayor at nakilala dahil sa kanyang matapang at prangkang pamamaraan ng pamumuno. Hindi siya mula sa tradisyonal na political elite ng Maynila, ngunit napalapit siya sa masa dahil sa kanyang mga salitang diretsyo at walang kinatatakutan. Sa estilo ng pamumuno, malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Si Duterte ay kilala sa kanyang iron fist approach, mahigpit, walang takot, at madalas ay kontrobersyal ang kanyang mga salita at desisyon. Ang kanyang kampanya laban sa droga ay naging sentro ng kanyang administrasyon at ito rin ang nagdala ng maraming kritisismo mula sa lokal at internasyonal na komunidad. Hindi siya natatakot magbitaw ng matitinding salita, kahit pa ito ay magdulot ng ingay o pagtutol. Samantalang si Marcos Jr., bagamat matatag at may sariling paninindigan, ay mas pinipiling maging mahinahon at magiliw sa pakikitungo sa publiko. Sa kanyang mga talumpatit panayam, madalas niyang iangat ang pagkakaisa at paghilom ng sugat ng nakaraan. Iniiwasan niyang paigtingin ang alitan at mas pinipili ang diplomasya at pagbibigay diin sa pagkakaunawaan. Para kay Marcos Jr., mahalaga ang pagbuo ng bansa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat Pilipino, anuman ang paniniwala o pinagmulan. Ngunit nagkaroon ng malaking tensyon sa pagitan nila, lalo na matapos ang 2022 presidential elections. Bagamat magkaalyado noong una, nag-iba ang ihip ng hangin nang magsimula ang mga patutsada ng kampo ni Duterte laban sa bagong administrasyon ni Marcos Jr. Lumabas ang mga komentaryo ni dating Pangulong Duterte ukol sa umano'y kahinaan ng kasalukuyang pamunuan at naging matunog ang usapin ukol sa mga pulisiya, lalo na sa ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa gaya ng Estados Unidos at China. Habang si Duterte ay kilala sa kanyang pro-China na pananaw at madalas na naglalabas ng pahayag laban sa traditional allies ng Pilipinas, gaya ng Amerika, si Marcos Jr. naman ay mas pinili ang balanseng pulisya. Ipinakita niyang bukas siya sa pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa, ngunit hindi isinusuko ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay nagdala ng pag-asa sa ilan, ngunit naging dahilan din ng pangamba at pagtutol mula sa kampo ni Duterte. Sa usapin ng ekonomiya, magkaiba rin ang kanilang prioridad. Si Duterte ay nagtuon ng pansin sa infrastruktura, sa ilalim ng programang Build, 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 at sa paglaban sa kriminalidad. Si Marcos Jr., sa kabilang banda, ay mas binibigyang halaga ang agrikultura, food security, at edukasyon bilang pundasyon ng tunay na pag-unlad. Para sa kanya, mahalagang bumalik ang sigla ng sektor na ito upang masigurong hindi magugutom ang mga Pilipino. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maikakaila na parehong may malalim na epekto ang dalawang lider na ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanilang banggaan ay nagpapakita ng patuloy na pagbabago at pagsubok sa politika ng ating bansa. Sa dulo, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang mas magaling, kundi kung paano makikinabang ang bayan sa mga aral ng kanilang pamumuno. Ang mahalaga ay manatili tayong mapanuri, matalino, at bukas sa pag-unawa sa tunay na interes ng sambayanang Pilipino.